Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Malipayong bagong tuig, masayang bayong Banwa at maligayang bagong taon Pilipinas. Paano mo gustong simulan ang iyong unang araw ng 2017? Tandaan, huwag sayangin ang 365 days na ibinigay sa atin. Gawin itong makabuluhan at siguraduhin maging laging handa sa anumang pagkakataon. At kapag usapang preparasyon, dapat lagi tayo nakahanda sa lagay ng ating panahon. Kaya tutok lamang, live tayo ngayon sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Pwede na ring balikan ang aming mga ulat sa aming YouTube account. Ako po si Eunice Suntayas, ang inyong makakasama ngayong unang araw ng taon, January 1, 2017. Bagong taon, panibagong pagkakataon dahil araw ng Linggo, simula ng taon sa pamamagitan ng paghingi ng gabay sa ating Panginoon. Sa iyong pagsimba, sasabayan ka pa ng ganda ng pagsikat ni Haring Araw. Ito ay sa ganap na 6:21 ng umaga at ang sunset naman natin 5:38 ng hapon. Sa puntong ito, makakapanayam natin ang isa sa mga forecasters ng Pag-asa. Mr. Obet Badrina, magandang umaga po sa inyo. Ano na pong balita dito dun sa LPA na ating binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Magandang umaga, Eunice, kayo din sa lahat ng ating mga tagapanood. Happy New Year nga pala at masaganang bagong taon sa ating lahat. So, sa ating binabantayan ng isang low pressure area, huli natin itong namata na sa mahigit 900 kilometro, silangan, timog silangan ng bahagi ng Mindanao. Sa ngayon, maliit yung chance na itong low pressure area na ito ay maging ganap na bagyo, lalo na sa may bahagi ito ng equator. Pero nagdadala ito ng maulap na kalangitan sa malaking bahagi naman ng Mindanao. And Sir Obet, may nakataas po bang gale warning sa ating bansa? Oo, Eunice, dulot yan ang makikita natin dito na malakas pa rin yung hanging amihan o northeast monsoon. Dahil doon, patuloy pa rin makararanas ng malalakas sa pag-alon ng karagatan itong mga baybay ng Batanes, Calayan, Babuyan, gayon din sa Ilocos Norte at sa mga hilagang baybayin ng Cagayan. Malakas din ang pag-alon sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Sa silangang bahagi naman ng Luzon, kasama din ang Isabela, Aurora, Leyte, Samar para naman sa Kabisayaan, para naman sa Bicol Region, sa Catanduanes at sa Camarines Provinces. Malakas din ang pag-alon sa may Polillo Island sa Quezon at gayon din sa mga silangang baybayin ng Albay at gayon din sa Sorsogon at sa Cagayan. Inaasahan din natin na malakas ang pag-alon dito sa bahagi naman ng Mindanao, partikular na silangang bahagi sa Surigao, Siargao at Dinagat Island. Dahil dito patuloy natin pinapayuhan yung ating mga kababayan, lalo na yung mga maliliit sa sakyang pandagat, na mag-ingat sa malakas na pag-alon. Dahil dyan, kung maaari, sana wag munang pumalaot para naman hindi tayo magkaroon ng mga anumang aksidente na dulot ng malakas na pag-alon ng karagatan. Mr. Obet, ngayong buwan ng Enero po ba, ilang bagyo po ba inaasahang papasok o madedevelop sa Philippine Area of Responsibility at ano po yung inaasahang track nito? O Eunice, base sa pagtataya ng ating mga kasamahan sa Climatological Division, inaasahan natin na mula 0 or 1 ang maaring mabuo or pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kapag January naman, kadalasan ang track ng bagyo o tumutungo ito sa bahagi ng Kabisayaan o minsan naman lumiliko ito papalayo sa ating bansa. So dahil pa rin dyan sa epekto ng hanging amihan, kaya ganun yung nagiging, ganun na nagiging pagtakbo o direksyon ng mga bagyong nabubuo o dumadaan kapag buwan ng Enero. At panghuling katanungan na po ito, Mr. Obet. Para po sa paghahanda ng ating mga televiewers, ano po ba yung nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa? Kaya nabanggit ko, dalawang weather system pa rin nakaka-apekto sa ating bansa, ang northeast monsoon para naman sa bahagi ng Luzon hanggang eastern Visayas at gayon din itong low pressure area sa bahagi naman ng Mindanao. Partikular na nga yung tinatawag nating trough o extension ng low pressure area. Dahil dito, sa malaking bahagi ng Luzon, kasamang Kamaynilaan at Silangang Kabisayaan, makararanas pa rin na mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Samantala, dito naman sa bahagi ng Mindanao, dulot naman ng ating trough o extension ng low pressure area, magiging maulap din ang kalangitan na may mahina
hanggang sa katamtamang pag-ulan at na may mga pagkidlat, pagkulog. Kaya halos sa malaking bahagi ng ating bansa, posible ang mga pag-ulan. Maaliwalas naman ang panahong maranasan dito naman sa bahagi ng kanlurang Kabisayaan at gitnang Kabisayaan. So sa mga lugar na yon, posible lang yung mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. So yan ang inaasa natin sa ating panahon. Ayan, nabanggit po ni Mr. Obet na magiging maulan ang malaking bahagi ng bansa dahil nga dun sa pagbaba ng hanging amihan, pati na rin dun sa trough o yung extension ng isang low pressure area. Muli nakapanayam natin ngayon ang isa sa mga pag-asa weather forecaster, Mr. Obet Badrina. Maraming salamat po sa inyong ibinahaging impormasyon sa amin ngayong araw na ito at maligayang bagong taon po para sa inyo. At wag po kayo maglilipat ng channel dahil magbabalik pa kami matapos ang ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.